Last day na gid karon sa mga OJT as a TESDA Caregiving NC2 student. Makaingon sa jud pod mi nga 10 days is not enough for us to get proper experience. However, 120 hours lang ang required for us na mag-duty diri sa retirement home to fulfill ang TESDA requirement for us to graduate from the technical vocational course. Na pod mi NC2, we are already NC2 holders, so wala na problema when it comes to that. After this, kay sa hospital na pod mi mag-duty for 60 hours to have the 180 hours nga total OJT to submit to TESDA para makagraduate na mi aning kursuha. Tapos, required man sa amo ang mga students na mag-submit og scrapbook sa school kay para mapakita ang amo ang experience diri sa retirement home. So, today, since last day na namo, mag-take na lang mi og pictures. However, we will of course blur out or put emojis on top of the patients' faces to protect their privacy. The same thing that I'm doing here sa mga videos. Sometimes I do have some of the patients pero gi-allow man me to post basta lang matabunan sila and to make sure na dili sila ma-violate sa ilang privacy. Today pod kay try ko sa amo ang head nurse diri nga mag glucose monitor, so that's what we were doing. Nag-prick ko og needle sa iyang finger to extract blood, tapos we monitored or we checked his blood sugar levels. And that was 95 naman yata to. Unya murag 120 man yata tong borderline nga sa diabetic. So at least nakatuon ko ana nga experience on our last day. Tapos naman may cleaners. So every day na ay mag-clean, mag-mop sa floor, na ay maglabay sa mga diapers into the landfill. Ay di man siya landfill, basta kanang tapukanon lang sa mga sako ba, kay gisako-sako man ang mga diapers. Today, swerte kayo nga, dili kami ang nakatoka. So relax na lang jud kayo mi during our last day of OJT. Tapos, nag-take na lang may pictures for our scrapbook. Some of us kay na mga paborito nga mga patients ba, so nagpa-picture jud. Tapos kanina ay mga pictures nga kanang nagahingloan na para mapakita or ma-showcase sa among scrapbook. So kada lang.